The Honorable Elizalde Co. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na daladala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang inter-branch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live, sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Walang tayong hari at reyna. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Notre-Ban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education.